gago. Tangina. Sa babae, kung yun talaga yung attraction mo, kung yung bakla nga, hindi maalis yung libog niya sa kapwa niya lalaki. Diba? Yung utak mo nagdidikta niyan. Yung puso mo nagdidikta niyan in general. Hindi mo maaalis yan na magagawa mo lang, makokontrol mo yan. Paano mo makokontrol? Yung actions mo, yung bantayan mo. Huwag mo kasi kung pinagjudge ko lang, tangina naman eh. Anong masasabi mo pag ikaw pinagjakulan ng kapwa mo lalaki? Ay, no. Yeah, too much information. Ayoko na. Tangina kasi may nagtanong kanina dito sa TikTok eh. Ang sabi ng tanong niya, boss, paano ba gagawin ko kapag kasi lagi ako nagjajakol pag gabi. Sabi ko, di magjakol ka sa umaga. Tawanan yung buong paligid ko rito eh. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito, galing po kay ni Toji. Toji. Okay. Hindi ako makawala sa memories ko sa kanya after niya akong gagawin, pero nilalabanan ko naman ano pong gagawin ko. Di magjakol ka sa iba. Ganda na puro jakol na lang. Tangina, puro ganun na tuloy. Tangina, ang pangit ng trend ng mga tanungan ngayon ah. Sabagay, pag ganyan kasi, hindi ka man lang yata tinitigasan kapag naaalala mo yung ex mo eh. Naranasan ko yun, naalala ko yung panahon na yun, nung high school ako, nakapag-break sa akin yung jowa ko, tapos tangina halos isang taon di ako tinitigasan. Tanginang yan, yukon-yuko ako, lumun-lumurin ako, bagsak din balikat ko. Halos isang taon yun. Pakyo kasing ex ko na yun eh. Kung nakikita ako ng ex ko na yun, namang nanghihinayang na yun ngayon. Sir, nag-605 ko. Kaya sinasabi sa inyo, putang ina nyo, basta kalibugan ang pinag-uusapan, mga ulol din kayo, no? Hirap sa inyo eh. Kanina 200 lang yung viewers dito sa TikTok. Puta na nung nag-usap kami, nung nagsimula yung tanong na yun dun sa yung tungkol sa pagjajakol daw sa gabi, paano daw may iwasan. Tangin na, bigyan konti, bigyan 300, 400, ngayon 600 na, may konti, ito 1,000 na yan. Basta kalibugan talaga mga tao, tangin na, all ears kayo dyan eh. Yan ang gusto ninyo, yung mga kalugsuso, yung mga putang tuwad-tuwad. Good evening everybody. Bang ka tuloy ni TikTok. Ano sabi? Hindi kasi umiinom nga ako, hindi ako dapat pala umiinom sa camera. Hindi, sexually suggestive content. Ha? Sexually suggestive content. Okay, sige, hindi na tayo magsasuggest ng sex. Sexually subjective contents. Okay, go. Ayan. Tanong naman po ito ni Kawawe Motovlog. Kawawe, oh, ang ganda. Kawave pala, sorry po. Kawawe Motovlog. Ka-wave pala yung ka-wave. Yung sabihin, on the wave. Ano kawawe? Okay. Ang tunog sa tenga ko, kawawa Motovlog. 15 pesos. Aray ko, putang ina. Kawave po. Sukle, 15 pesos. Hoy, Suki! Hello mga Suki. Sige. Kawawe Motovlog. Tignan mo, may bago ka na naman ngayong alias sa mga tao. Nung una, Carrot Girl eh. Tapos merong isa pa eh. May nakalimutan ko, may isa pa eh. Ano yung isa? Taning. Taning naman po niya. Ayan din. Bakit naman na sa girlfriend ko? 1, 2... Thank you po. Isa pa. Wala sa hulog eh. Yun. Oy, ingat. Dahan-dahan sa biya, brother ah. Huwag mo akong pagbabatian ah. Tangkinang yun. Hige. Kawawe Motovlog. Kawawe. Ka-wave. Sorry, Kawave. Kawawe Motovlog. Kala ko double. Putang ina. Kawawe. Sige, next. Putang ina. Huwag ka kasi tumawa. Natatawa rin ako sa iyo. Ayaw ko na. Taki na tumutulo na yung laway ko, kakatawa. Aray ko. Kawawe Motovlog. Sige, next question. Ano ito yung 15 sukle, di ba? Thank you. Ilang order to? Dalawa? Okay. Sige.
Tama na kasi, putangin mo eh. Ito na, sir. Wala kayo narinig, ah. Kawib, sir. Kawib motovlog. Sir! Hindi na. Bakit hindi na ako makamove on? Kawawi mo to. Ayoko na, sige na, next question na, putangin mo. Si kawib mo na. Sir, ano daw? Sakit na ng tiyan ko. Ang pakiramdam na mauutot ka. Sige, go. Sabi niya po, ayan, nabasa pa lang ako. Sir, 260. Thank you very much. ayan. Tanong po ni Kawib Motovlog. Sir! Takina na mapadak na ako, parang baboy kakatawa. Ayoko na. Putang ina mo, nasira yung live natin sa kalokohan. Sige na, puta. Takina mo, hinihika ako. Okay. Ayoko na. Okay, sige na. Sige na, questions na, go. Ayan. Kawib Motovlog po. Tang ina, daming damage sa akin nung game. Naluha ako, tumuloy laway ko, naubo ko, putang ngayon, hinihika ako. Leche na yan. Ayan. Isang piraso pagkakamali yung putang laking damage. Sabi ni Sir Roto. Okay, go, next question. Okay na kasi kayo tumawa. Tanga na, todo tawa din kasi kayo. Nahahawa ako eh. Sige na, go na, next na. Kawib mo to. Ito yung ano mo. Ito nga pala, makalibot tayo. Kawib Motovlog po. Boss, saan mo kinukuha yung... Ay. Wait na. Taki na mali na naman. Di, tama naman. Tama naman. Saan mo kinukuha yung ano? Yung alin? Yung kawawi. Palino mo. Ewan ko sa'yo. Tangina niya. Sa kinukuha. Sa pagtitjakol. Sa gabi. Tangina niya. Ewan ko sa inyo. Seryoso na nga. Saan daw galing yung talino? Galing sa ano, pagbabasa ko ganun, tapos pakikipag-usap ko rin sa mga tao. Isa kasi sa mga bisyo ko, di nyo lang naintindihan. Bisyo ko kasi makipagkwentuhan sa mga tao eh. Kasi mahilig talaga ako makipagkwentuhan sa mga tao. So, ayun, marami akong natututunan galing sa pakikipag-usap sa mga tao. Sa mga pagkakamali ng mga tao, sa mga tao mang ginawa nila. Tapos ako rin mismo sa sarili ko. Pag nagkakamali ako, di ba nakita nyo naman pumalpak ako sa mga nagdaang panahon. Every now and then, pumapalpak pa rin naman ako hanggang ngayon, nakikita nyo rin naman eh, di ba? So, ayun, sa mga pagkakamali ko at saka sa mga tamang ginawa ko, sa mga pagkakamali at saka mga tamang ginawa ng mga tao, in general, nagbabase talaga ako sa maraming bagay ng buhay, hindi lang dun sa mga bagay na nabasa ko sa libro o sa mga bagay na narinig ko, isa o dalawa tropa lang ang pinagkalayo. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Martin De La Rosa. Ang inang tagal nun ha. Ang tagal natin bago nasagot yung tanong ni Kawawi Motovlog. Ayan, tanong niya po, Martin De La Rosa, boss, anong masasabi mo sa issue ni Kuya Renan at Boss Pakpak? Tangina game. Hindi ka nabasa. Wala mo naman ako. Parang. Putang ina mo talaga, Gil. Ano mo? Kailangan mo ng cobra leche ka. Tangina ka. Boss Pakpak. Sabi nga nung iba, Boss Barat daw. Sorry. Ayoko na, tangina mo. Masakit na yung tiyan ko, leche ka. Ayan, ano masasabi mo sa issue ni Kuya Renan at Boss Parak? Hindi nga ako nagko-komento dyan kasi nakikita ko yung magkabilang panig nilang dalawa eh. Nakikita ko yung side ni Kuya Renan, na legal si Kuya Renan. Nakikita ko rin naman yung side ni Boss Parak,
na naghahanap siya ng mga taong pagkakatiwalaan niya na ang ginagamit siguro niya, ay may biro nga, maring mali 240 ako. po. Ang ginagamit niyang indicator para malaman niya kung katiwa-tiwala ka ba, OTY. Nakikita ko yung magkabilang panig dun. Ngayon, as a small business owner, si Parak kasi hindi pa naman masyadong malaki yung negosyo niya, di ba? Hindi sobrang laking negosyo ni Parak na parang katulad ng Jollibee, McDo, SM, o parang call center, hindi ganun eh. Maliit na enterprise pa lang yung negosyo ni Parak. So nakikita ko ngayon yung konsepto ni Parak na naghahanap siya ng mga taong katiwa-tiwala na probably baka ang indicator niya, maring mali ako pero I'm trying to put myself in his shoes na bakit niya kaya sinabi yon tungkol sa overtime, di ba? I'm trying to put myself in his shoes na baka kaya niya sinabi yun kasi naghahanap siya ng mga taong katiwa-tiwala na mapapag-iwanan niya ng negosyo kapag wala siya at umaalis. Kasi madalas siyang umalis eh. Diba? Ngayon, na nagigets ko yung konsepto kung bakit nagkakaganon. Mamaya ka na umalis, brother. Dito muna. Tambay ka muna rito. Balik ka? Hindi, bukas na. Okay, sige. Sige. Ingat ka, dadan. Kita tayo ulit. Kailan pupunta mo doon? Balitaan kita. Balitaan kita. Kasi malapit na ako makalaya. Konti na lang. 2-3 tao na lang hinahanap ko. Sama sila. Oh, syempre, matik yun. Thank you. Salamat, brother. I love you. Kita ka sa mamaya. Bukas pala. So, nakikita ko yung magkabilang panig doon. Nakikita ko rin yung panig. Syempre, yung ano yan eh. Dalawang perspective yan eh. Perspective ng employee at saka perspective ng employer. Diba? Ngayon, nakikita ko yung magkabilang panig doon. I will say, syempre, obviously, wala ka naman talagang choice doon eh. Legally, kailangan mo talagang pumabor kay Kuya Renan. Kasi legal yung kanya eh. Obvious naman eh, diba? Nakasulat talaga sa labor code yun eh, diba? Pero makikita mo rin naman yung punto ni Boss Parak na maiintindihan mo yung konsepto na naghahanap kasi siya ng mga taong hahatakin niya pataas. Ngayon, it's up to you and it's your prerogative kung gusto mong sakyan yung ganong klase ng konsepto. Pero isang bagay ang sigurado ko kasi ganito eh. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa pagiging empleyado. Ako kasi mahabang panahon ako naging empleyado eh. 15, 16 yata kung doon nagkakamali. Pabalik, empleyado ako eh. Empleyado. Bago ako nagsarili ng hanap buhay. Matagal na panahon ako empleyado. At sa mahabang panahon, pinakikisamahan ko yung mga boss ko na kahit na anong kailangan at kahit anong gusto nila galing sa akin, binibigay ko talaga sa kanila. Yun ngayon din, ang nagbigay sa akin ng maraming opportunities. Kasi madalas na pagkakataon yung mga boss mo, mga pangat na mga tao yan eh. Hindi yan parang katulad ng mga kaparehas mo ding mga empleyado na mas madalas na pagkakataon ang nasa isip lang nila sumweldo, tas gastusin yung pera para sa anak nila na doon talaga sila masaya at hindi naman sila naghahanap ng higit pa kaysa doon sa kinikita nila eh. Kung magkaroon man ng promotion o di okay lang, parang alam mo yan, hindi sila masyado naghahabol ng promotion, hindi rin sila naghahabol ng raise, basta wala, ang hinahabol lang nila paycheck to paycheck para sa anak nila kasi syempre diba doon sila masaya eh, maligaya sila sa pamilya nila, masaya sila sa personal na buhay nila. Pero meron kasing mga katulad ko na alam mo yun, naghahanap ng success sa buhay. Naghahanap ako na makalayo sa buhay. Naghahanap ako ng unfair advantage kung paano ako makakalayo sa buhay. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Kung ang ibig sabihin nun sa ibang mga tao, parang katulad kay Boss Parak, para bigyan ka ng opportunity ni Parak para alam mo yun, umangat dun sa mismong negosyo niya at hatakin kanya pataas, ang indicator niya dun, OTY. Meron namang mga ibang mga tao, parang katulad sa akin, na ang indicator ko, hindi naman OTY, ang indicator ko naman, loyalty. Susubukan kita every now and then within working hours. Testing kita every now and then within working hours. Ngayon, malalaman ko lang na katiwa-tiwala ka at deserving ka dun sa kung ano man yung opportunity na ibibigay ko sa yung dagdag kesa dun sa regular mo nang nakukuha when you have proven your loyalty to me. Ganun sa akin ang konsepto eh, di ba? Pero hindi OTY. Ngayon, kay Parak naman, para sa kanya, OTY. Diba? Kanya-kanyang indicator lang yan eh. Siguro baka nagkamali lang siya ng pili. Ganun. Kasi merong labor code na kumukontra doon sa gusto ni Parak eh. Diba? Nagkamali lang siguro siya ng pili. Yun ang para sa akin. Yun ang nakikita ko doon. Nakikita ko yung magkabilang panig ng spectrum eh. Kasi ako matagal na panahon ako empleyado. Hindi naman diretso, bloop, employer ka na kagad. Hindi naman ganun eh. Naging empleyado ako sa mahabang panahon. Lahat ng kapritsyo ng boss ko binigay ko. Kaya nga na-promote ako eh. From one job to another, to another, to another, to another. Ngayon, may mga masasabi ka, bakit nung nagtatrabaho ka sa ganito, natanggal ka? Kasi may mga pagkakataon talaga, natanggal din naman ako sa trabaho. Parang katulad nung mga trabaho ko nung mga nagdaan. Meron ako mga trabaho na natanggal ako, may mga trabaho naman na promote ako. May mga trabaho naman na nag-resign ako. Kasi gano'n naman talaga ang buhay in general eh. 'Di ba? Hindi mo naman masasabing sa lahat ng pagkakataon nag-resign ka. May mga pagkakataon natanggal ka talaga. May mga pagkakataon naman lumipat ka na ibang trabaho kasi mas mataas yung sweldo ron o baka may promotion doon sa kabilang trabaho. Take out na. Ilang rice to? Dalawa? Isa lang. Okay. Ngayon, yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko,
tungkol dun sa issues ni Boss Parak at saka ni Kuya Renan, dalawang magkaibang perspective yun eh. Employer at saka employees perspective. It's 6 versus 9. May punto si Parak, may punto rin si Kuya Renan. Pero in this one, my vote goes to Kuya Renan. Yun ang sagot ko ron. Ayan. Sorry sir, pina-flood niya. Jake Hope. Gusto ko magbakasyon sa Pinas, pa-shoutout po. Gusto ko magbakasyon sa Pinas para matikman yung sinigang mo. Nawala yung comment. Yan. Gusto niya daw magbakasyon sa Pinas, from Europe daw po siya. Sige. Punta ka lang dito anytime. Sisiguraduhin kong sulit yung punta mo rito. Ihanda mo na yung mga tanong mo sa buhay. Bago ka umuwi ng Pilipinas, isulat mo na yung mga tanong mo sa buhay. Siguraduhin kong sulit yung pag-uwi mo rito. Kasi ganun yung ginawa ng isang taga New York eh. Meron ditong pumunta na taga New York. Mas literal yun. Brother, good evening. So, bumiyahe siya mula New York papunta rito sa Pilipinas. Kumain dito sa Parisan ko, kinabukasan pabalik na uli siya ng New York. May mga ganun. Kaya para katulad nung sa yung galing ng Isabela, 'di ba, bumiyahe na 14 hours yun eh. Tapos bumalik uli dun sa kanila. Syempre, hindi ko na alam kung ilang oras sa inabot nun. Pero 14 hours papunta rito. Papunta pa lang yun one way. Kaya sabi mo, hindi mo 14 hours yun. Hindi sila nga nagsabi. Tapos malamang, road condition pa, ang sabi, may mga ibang parte ng bundok na dinaanan nila na ma-fog masyado. So may mga pagkakataon kinailangan muna nilang huminto sa gilid ng kalsada ng medyo matagal para magantay para humupa yung fog at saka yung malalakas na ulan. So yun, kaya nabot ng 14 hours. So may mga bumabiyahe talaga galing sa malalayong lugar tapos pumunta rito. I'm not hindi ko siya parang alam mo iniimbita ko kayong lahat na pumunta rito para tikman yung pares. Hindi. Kasi hindi naman kasi ang purpose nito para ako kumita ng pera eh. Hindi yun ang purpose nito eh. Ang purpose nito, sumabay kayo para kayo kumita rin ng pera. Yun ang purpose nito. Hindi ang success nito ay makarating ako sa 1 milyon. Ang success nito, yung maraming mga tao na nakarating sila sa mga 1 milyon nila. Kasi ako naman personal, okay na ako sa buhay ko eh. Diba? Hindi naman ako ipokrito. Kasi syempre, kung madagdagan ng konti, ano namang masama ron, diba? Pero hindi naman kasi ang purpose nito para ako kumita ng pera. Kasi kung gusto ko lang kumita ng pera, tangina ang daming mas malalaking pang opportunity. Tignan mo, isipin mo yung konsepto, mag-ahente lang ako ng building, halimbawa. 5% sa akin o 2% sa akin doon. Building i-ahente, hindi lang kondo. Building mismo i-ahente. Hanap ako ng bayar para sa isang building. Tangina, isipin mo kung nakabenta ako ng 100 million. Magkano ron ng 2%? 2 million kagad. Tatrabahuin ko lang mga 2 buwan lang siguro, makakahanap na ako ng buyer nun. 'Di ba? 2 million. Madaling gumawa ng pera. Sobrang daling, lalo pa influencer ako eh. Tangina, ang dali-daling gumawa ng pera pagka influencer ka eh. So hindi ang purpose nito para ako kumita ng pera. Hindi ko tinatyaga to gabi-gabi para ako kumita ng pera Pilipinas. Tinatyaga ko ito gabi-gabi para kayo umusad ang buhay ninyo at sumabay kayo. Kaya ako nga ginagawa nito para madali ninyong masabayan, mano-mano. Nakikita nyo, nagbebenta kami sa kalsada. Pwede namang hindi sa kalsada kami magbenta eh, 'di ba? Pwedeng alam mo yun, mag-ahente ko ng kung anumang putang inang resort, 'di ba? Na kumuha ng mga investor tapos may percentage ako sa bawat investor na makukuha ko. Pwede naman yun eh. 'Di ba? Pwedeng ako mismo magmay-ari ng resort, 'di ba? Pwede naman yun eh. Pero tingnan nyo, ginagawa ko to mano-mano. Hindi kasi dahil sa pera to. Hindi ko makailangan yung baryo-baryo yung kikitain dito. So yun ang sagot ko ron. Yeah. Tanong naman po ito ni Next question. JV Paggi. May tanong po ako, ano pong masasabi mo kay Eli San Fernando? Interested ka po ba sa mga thoughts niya? Oo, interesado ako. Masyado matapang ang bunganga ni Eli San Fernando. To the point na demanda nga siya ng Maynila eh. So hindi ko alam kung bukod sa provincial rate, ano pa yung mga batas na nasa isip niyang gawin. Interesado ako. Sana nga lang, hindi yan tungkol sa pera-pera. At sana hindi yan tungkol sa negosyo lang. Sana, meron talagang taong totoong nagmamalasakit talaga sa social media. Nang dahilan ng matabil na bunganga niya, dahil nagmamalasakit talaga siya sa mga kapwa-tao. Yun muna ang sagot ko ron, pansamantala. Hindi ko kasi siya kilala personal. Maraming influencer na kilala ko personal, pero hindi siya kasali ron sa mga kilala ko personal. I'm hoping one day we can talk. Yun. Next question. Tanong po ni JD, kanina pa flood. Ongoing, opinion mo po kay PDD issues. Ano yun? Si PDD, yung sa Check muna natin. Hindi ko kabisado yung hindi ko kuha yung buong detalye nun eh. Hindi ko kuha yung buong detalye nun. Check na lang natin. Hindi ko alam. Hindi ko masasagot. Tanong ni Pumiyo ka ba? Tanong ni Kurt Bryce A. Gutierrez, Sir Chi, which is more important? Is it nature or nurture? Explain your principles about it. Tinanong na sa akin yan nung nakaraan eh. Nature or nurture? Nurture, yes.
Yung naturalesa yun. Hindi mo naman masasabing hindi importante, pero parehas kasi yung walang control ka eh. Yung naturalesa, wala kang control. Yung, nurture sa'yo ng magulang mo, wala ka rin control dun eh. Diba? So, I would rather, kaysa mag-focus ako sa mga bagay na, alam mo, tingnan mo, isipin mo yung konsepto na hindi ka naman malalagay sa isang posisyon, o napakabihira siguro na malagay ka sa isang posisyon na kailangan mo mamili dyan sa dalawa. Pumili kayo ng dalawang mahirap na term para maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Tapos paghihiwalayin nyo pa, yung dalawang term nga lang na yun, mahirap nang maintindihan ng mga ordinaryong taong bayan eh. Yung nature, naiintindihan nila yung nature, diba? Pero yung nature ng isang tao, yung nurture ng isang tao, hindi naiintindihan ng mga ordinaryong taong bayan yan. I would rather, eto na lang, simple na lang konsepto, kaysa problemahin mo pa yung nature o nurture mo bilang tao, trabahuhin mo na lang sarili mo. Kasi parehas yan, wala kang control dyan eh. Yung nature mo, wala kang control dyan. Ibig sabihin, yung naturalesa ng katawan mo eh, diba? Pwede bang palakasin? Indirectly, meron kang control. Indirectly, pero directly, pag kailangan ng tumigil ng puso mo, wala kang ngayong control. Yeah. Diba? Ngayon, tungkol naman dun sa nurture, diba? Wala ka namang control din sa nurture eh. Bakit? Kasi ginagawa ng ibang tao yan para sa'yo. Lalo na kung bata ka, wala kang control dyan tungkol sa magulang mo. Diba? Kaysa mag-focus ka sa mga bagay na wala kang control, ba't hindi ka nalang mag-focus sa mga bagay na kontrolado mo? Yun tungkol sa buhay mo talaga, diretso. Yun, mag-focus ka sa buhay mo. Kasi hindi naman na importante masyadong sobrang bigat ng importansya ng mga bagay na wala ka naman talagang control dahil wala kang control dun. Wala kang control dun eh. Ang makokontrol mo lang yung emotion mo tungkol sa mga bagay na wala kang control. Ngayon, ang makokontrol mo in general, yung mga bagay na talagang kontrolado mo katulad ng pagdedesisyon. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Adrian Tenedero. Sir Chi, naniniwala ka po ba na ang kalibugan ay isa sa mga sakit sa isipan ng mga tao? Bakit may mga taong hindi kayang kontrolin yung isipan nila pagdating sa kalibugan? Ano kasi yan eh, animal instinct yan eh. May be wrong, maring mali ako. Animal instinct kasi yan. Bakit? Kasi for procreation to happen. Ganito kasi, magkaiba yung kalibugan versus malibog na tao ka. Magkaiba yung umiinom versus manglalasing. Magkaiba yung nakapangalon niya versus mangangalon niya. Magkaiba yun. Ngayon, tungkol dyan sa usaping kalibugan, ang dahilan kasi kung bakit maraming tao ang nag-give in dyan, kasi human nature yan. Human nature yan. Normal na nag-i-interest ka talaga sa opposite gender o baka sa same gender kung bakla ka, LGBT ka, diba? Ngayon, ang bottom line yan, for procreation to happen. Yun ang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos yan. Pero hindi dapat abusuhin lahat ng bagay na inilagay ng Diyos. Kasi lahat ng bagay, kahit nilagay pa yan ng Diyos, lahat ng bagay na sobrang masama. Ulitin ko, lahat ng bagay na sobrang masama. So, practice everything in moderation. Yun ang sagot ko ron. Practice everything in moderation. Next question. Tanong po ito ni Charlie Chua. Anong masasabi mo sa pag-atake ng Iran sa Israel? Maiintindihan mo kung bakit nangyayari yun eh. Diba? Kasi ang Israel kasi, ang gobyerno ng Israel, ano yan eh, installed ng Amerika eh. Alam niyo naman na yung kwento nung tungkol kay Netanyahu eh, diba? So ngayon, tinatanong niyo sa akin kung ano masasabi ko ron. Tinutulungan lang nila yung kaalyadong bansa nila, which is yun yung Palestine. Maiintindihan mo naman eh, ang dahilan kung bakit nila ang Iraq, kaya ang Iran. Yes, Iran, no? Ang Iran, ang dahilan kung bakit nila tinutulungan yung Palestine, kasi kaaway nga nila ang Amerika. 'Di ba? Binanatan sila ng Amerika sa mahabang panahon eh, 'di ba? O ngayon, syempre, alam mo naman na Netanyahu installed ng Amerika. So ngayon, it's as if para bang representative ng Amerika yung bansa na yun, yung Israel. O ngayon, binabanatan ngayon nila kasi yung Israel umaatake sa Palestine. Ngayon, ang sinasabi, nakita ko yung magkabilang panig eh, pero naniniwala ako kasi dun sa isang side na ang sabi kasi ng Palestine, pinaliliit na daw ng Israel yung lugar nila. Na maintindihan mo naman, talagang may land grabbing talaga na nangyayari. Kasi for the longest time, kaya establish lang naman ng Israel eh. Hindi ko alam kung alam niyo ito ha, pero yung Israel na nandyan sa Middle East, hindi yan yung Israel na nakasulat sa Biblia. Ibang Israel na yan. Ibang Israel yan. Paano ibang Israel? Yung unang Israel noon, nung panahon ng Biblia, panahon nila Kristo, yun yung Israel na nawasak 70 AD.
sumugod sila General Titus ng Roman Empire, pinuntahan ngayon yung Israel kasi may lumitaw, hindi ko alam kung alam ninyo parte ng history ito, pero may lumitaw na isa pang Kristo dyan. Dalawa yung Kristo lumitaw dyan. Isang Kristo na ipinanganak nung sometime around more or less 1 or 2 AD o BC. 1 or 2 AD o BC kasi hindi rin nila ma-eksakto kung kailan pa talaga pinanganak si Kristo eh. So merong discrepancy na 1 or 2 years yan eh, mula dun sa 0. Diba? Ngayon, ang nangyari, di lumitaw, nangaral, 30-ish years old, namatay, nabuhay uli, umakit sa langit. Yun ang kwento eh, diba sa Biblia. Pero after some time around 60-ish AD, may lumitaw na isa pang Kristo. Yun daw ang magpapalaya sa Israel under the crutches of Roman Empire. Ngayon, ang ginawa ngayon itong isa pang lumitaw na Kristo, pinalaban ang Israel sa Roman Empire. Ang Roman Empire naman, napikon sa kanila, nagpadala ngayon, General Titus ng Roman Empire, nagpadala ngayon ng batalyon. Nung magpadala ng batalyon, pinamunuan ngayon ni General Titus ng Roman Empire, winasak ngayon ng Israel noong 70 AD. Pagkawasak ng Israel, nangalat ngayon yung mga Hudyo. Yung ilang mga Hudyo napunta ngayon ng maraming Hudyo napunta ng Germany. Pagpunta naman ngayon ng Germany ng maraming Hudyo, nanganak, naging makapangyarihan sila dun sa bansa na yun, nahawak na nila maraming industriya dun sa bansa na yun. Lumitaw ngayon ng isang Hitler. Paglitaw ngayon ng isang Hitler na yun, pinagpapatay ngayon sila, mahigit 3 milyong Hudyo patay. Ngayon, seeking for exile, seeking for refuge, naghahanap sila ng makakalungang lugar, mapupuntahang lugar. Isa si Manuel Quezon. Hindi ko alam kung alam niyo yung Pilipinas Pero ang isang Pilipinas sa mga tumulong sa Hudyo para magkaroon sila ng sariling bansa. Sumulat si Manuel Quezon sa United Nations para ang Israel magkaroon ng sariling bansa at binuksan ng Pilipinas ang pinto niya para sa mga Hudyo. Ngayon, paglipas ng ilang panahon, ang mga Hudyo sumulat kay Rothschild. Yun nga yung sulat ngayon na Dear Lord Rothschild, para pondohan ngayon na magkaroon sila ng sariling bansa nila sa Middle East. Doon ngayon inireserba na kinuha ang parte ng Palestine para gawing Israel ulit. Kasi yung kabuuan naging Palestine na yun eh. Yung kabuuan naging Palestine na yun. Ngayon, nung maging Palestine ngayon yung kabuuan ng lugar na yun, kasi wash out na ang Israel eh. Nung maging Palestine ngayon yung kabuuan ng lugar na yun, nung humingi sila ng tulong, kasama ang Amerika na tumulong, ang Pilipinas tumulong din at maraming iba't iba pang mga bansa, ni-reclaim nila yung parte ng lupa ng Palestine kung nasa nandun ang Jerusalem. Yung bayan ni David. Ba? Ngayon, kinuha ngayon nila yun, ibinalik sa Israel. So ngayon, yung Israel na nandyan sa Middle East, bagong Israel na yan, hindi yan yung Israel nung unang panahon sa Biblia. Bagong Israel na yan. At yung Israel na yan, ang presidente niyan ngayon, si Netanyahu, na installed ng American government. So makikita mo ngayon, ang dahilan kung bakit binabanatan ngayon ng Iran, yung Israel, hindi naman yan dahil sa Israel sila kundi dahil government ng Amerika naka-install dyan di ba, naalala nyo nung minsang panahon, binanata ng Amerika ang Iraq at saka ang Iran, na meron daw nuclear weapon daw dun sa mga lugar nila, winasak nila yung buong lugar, tapos wala naman nakitang nuclear weapon. Tapos ang isa sa mga pinakadahilan pala kung bakit nila ginawa yun, kasi ang Syria, ang Iraq at saka ang Iran, gumagawa ngayon ng golden dinar na ipapalit sa petrodollar deal. Tamo? Ngayon, hindi maiintindihan ito ng mga ordinaryong taong bayan na hindi nagsisipagtiyaga So I'm only giving you a synopsis kung ano nangyayari dyan sa Middle East. Malaking gulo talaga yung nangyayari dyan. How does it affect us? Kapag may gulo sa isa sa mga bansa sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis, tapos pati mga bilihin sa iba't ibang parte ng mundo kung saan tayo bumibili ng langis, tumataas din pati mga bilihin dito. Nagkakaroon ng matitinding inflation. Bakit hindi magkakaroon ng matitinding inflation? Syempre yung gasolinang gamit Diba? Gasolinang gamit natin galing ng Middle East. Pag tumaas ang presyo ng gasolina sa Middle East, bibili tayo ngayon ng mahal na presyo. Ngayon ang presyo ngayon ng transportation tumataas. Pag ang presyo ng transportation tumaas, pati mga bilihin tumataas din. So yun ang sagot ko ron. Bakit nakikisali ang Iran doon? Kasi installed na gobyerno ng Amerika kasi yung Netanyahu na presidente ng Israel. May atraso ang Israel na malaki sa Iraq at saka sa Iran. So abangan mo ngayon, pagka sumali na ngayon ng Iraq dyan, puta, malaki-laking gulo yan. Ngayon pa nga lang, puta, malaking gulo na Parang kahapon lang yata nakita ko yung balita na yun Pero matagal na panahon ko na kasing binabantayan yung mga nangyayari dyan.
tignan mo, hindi rin mabanata ng husto ng buong mundo ang Palestine. Bakit? Kasi matalino ang Palestine eh. Hindi mo naman alam talaga kung talagang sa kanila ba talaga yung front nung grupo na yon, na meron kasing front na group eh. Yun daw allegedly, yung front na grupo na yon na ang pangalan ay Hamas, yun ngayon allegedly yung kalaban daw ng Israel at hindi ang Palestine government. Pero tangina, hindi naman tayo mga tanga eh, 'di ba? Obviously, mercenary ng Palestine yan eh, 'di ba? Pinopondohan yan, malamang pinopondohan yan ng Palestine. Pero syempre, wala rin namang ebidensya para patunayan yun, di ba? Pero the fact na puta, nakikipaglaban yung Hamas na grupo na nasa loob ng Palestine, na pumapalag against Israel, tapos hindi pinapansin ng Palestine, tangina, alam mo na yun, di ba? Hindi naman tayo mga tanga na pinanganak kahapon lang. Ayun, yun ang sagot ko ron. Hanap ka kayo ng influencer na ganyang katsaga mag-research. Ano namin nasasabi dito, louder, boss. Pinakaikilaman kasi, di ba? Alam mo, ganun din naman nangyayari dito sa Pilipinas eh. Pinakaikilaman din naman tayo ng Amerika eh. Kaya nga ngayon, nagkakaproblema ngayon tayo sa China eh. Pero alam mo, wala ka naman kasing tulak-kabigin doon sa dalawang bansa na yun eh. In China at saka Amerika, wala kang tulak-kabigin. Ang gusto ng China, sakupin tayo, kunin tayo as province of China. Ang gusto naman ng Amerika, hindi nga nila gustong gawin tayong American colony. Pero gusto nila nakikialam sa politika natin. So wala ka talaga tulak-kabigin doon sa dalawa. Lahat sila nakikialam sa politika eh. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni James Guitar Covers, Idol, anong may advice mo sa katulad kong namatayan ng ina? Pakagaling ka sa buhay. Bakit? Lahat naman tayo makikita sa kabila. Magpakagaling ka sa buhay. Bakit? Para pag nakita kayo sa kabila, sobrang dami mong bagong kwento na hindi nasaksihan ng nanay mo and she will be very proud of you. Ganun ang isip ko eh, mula na namatay si Uncle. Gagalingan ko ng husto dito sa buhay na to kasi makikita kami ni Uncle sa kabila. Kailangan marami akong maikwento sa kanya kasi very successful na tao si Uncle. Sobrang, alam mo yun, sobrang yaman, sobrang talino, sinasangguni kahit ng mga politiko. Tinatanong ng mga politiko si Uncle. Nakakamiss nga yung matanda na yun eh. Nakakamiss. 18 anyos ako nung namatay yung matanda eh. Pinagtatanungan yun ng buong pamilya. Sa kanya sumasangguni ang buong pamilya. Kumbaga isipin mo, sa konsepto na parang lumang mga tribo, siya yung parang ang dating isa sa mga matatanda na kinukonsulta ng mga katribo. Parang ganun ang dating, pero hindi naman siya tribo. Civilized na, si Uncle. Civilized na tao na hirap na lang magsalita eh. Basta mayaman, ganun na lang, mayaman. Yun na lang. Mayaman, matalino, ganun na lang. Pero naalala ko kasi nung namatay si Uncle, gumuho ang mundo ko noon eh, tangina. Tulog ako sa kalsada. Construction worker, barker ng jeep, kahit ano na lang, mahanap buhay, basta maghahanap buhay ako. Sabi nga niya, hindi ko makakalimutan. Kahit anong mangyari dyan, kahit magutom ka, huwag ka mangungutang. Mag-barker ka ng jeep, kikita ka ng kapiraso, may pambili ka na ng pagkain. Hindi ko makakalimutan yung sabi niya sa akin. Yun nga talaga nangyari, naging barker nga talaga ako ng jeep, kasi yun yung sabi niya. Pero alam mo, overall na nasa isip ko, pag nakita kami sa kabila, he will be very proud of me. Na marami akong taong natulungan, na marami akong taong naiangat ang mga buhay, na maraming taong magpapakamatay na napigilan. Tapos ngayon, mga kapaki-pakinabang na parte na ng lipunan. Tapos pagdating sa kabilang buhay, maraming sasaksi sa akin, sa harap ni Uncle. Ganon ko ngayon kinakabuhay yung buhay ko. Kinakabuhay ko yung buhay ko dun sa konsepto na isang araw magkikita kami ng matanda. Tapos kailangan maganda yung kwento ko dun sa matanda. Para hindi nasayang yung pagkabili niya sa akin galing sa nanay ko. Yun. Ramdam ko yun eh. Pakiramdam na ulila ka, tapos wala ka ng kahit sinong kakampi. Ramdam ko yung ganung pakiramdam. Iniiwan ka ng lahat. Sige, next question. Marius Ravara, Sir, isang bagsak po na advice sa mga kabataan. Isang bagsak? Networking. Ayan. Sir, nagkakuha lang muna ako ng daling toothpick. Kanina pa ako kutkot sa ipin ko sa likod. May sumiksik na karne. Sir, isang bagsak po na advice sa mga kabataan po na tulad ko na nakakaranas sa panghihina ng loob sa buhay. Hindi ko nga maintindihan kung bakit mga kabataan nanghihina loob. Tangina, nasa inyo nga yung kalakasan eh. Nasa inyo yung kalakasan. Baka underguided lang kayo eh. Pero isipin mo yung konsepto na kung ako babalik sa nakaraan sa panahong kabataan ko, tapos alam ko na lahat ng alam ko ngayon, tangina, hindi mo mapapanghinaan loob ko.
Puta, hindi mo talagang papanghina loob ko. Etong gantong kalaking karunungan. Puta, hindi mo mapapanghina ang loob ko. Talinuhan nyo kasi kabataan. Nasa inyo kalakasan eh. Tingnan mo si Pablo nga sa Biblia, binabati kayo, di ba? Yeah. Si Rizal naman, ang sabi, kayo ang pag-asa ng bayan eh. The fact lang, isipin mo na ikaw ang pag-asa ng bayan, ikaw yung susunod na magiging politiko, ikaw yung susunod na may-ari ng malaking kumpanya, ikaw yung susunod na CEO, Vice President, o kung ano man, mataas ang posisyon, police, doktor, abogado, o kung ano man. Alam mo, yung kabataan mo, mapapakinabangan mo para makalayo ka sa buhay eh. Yung lakas mo, yung linaw ng isip mo, tapos, tangina pinanghihinaan ka ng loob. Bakit? Baka siguro nasa maling grupo ka lang, nasa mga maling kasama ka lang, mali lang siguro mga taong pinakikinggan mo kaya nanghihina loob mo. Pero pag mga tamang tao yung mga kasama mo, tangina, ang layo ng mararating mo, kabataan. Ang layo ng mararating mo kung mga tamang tao lang sana yung pinakikinggan mo. Kung mga tamang tao lang yung pinakikinggan mo. Tangina, sa dami ng mga, temo, alam mo, na-appreciate ko nga to sa sa social media eh. Minsang panahon, nag-post ako tungkol sa mga kabataan, tapos nagsipag-comment yung mga kabataan, sumakto lang palang malapit na sa malapit sa graduation. Magkakatapos lang nung graduation kung kailan ako nag-post. Tapos nakita ko yung mga post ng mga tao, merong naging cum laude, tapos ikini-credit sa akin yung pagiging cum laude niya. Tangina, sabi ko, sino naman ako? Diba? Tapos may mga iba, yung may in-upload yung report card ko, tangina mo, line of 90 lahat, walang line of 80. Kine-credit sa akin, dating bobong bata daw siya. Tapos ngayon, puro line of 9 na daw yung grades niya dahil daw sa akin. Sabi ko, hindi naman madadahil sa akin yun eh. Baka nakarinig ka lang ng bagay na napakinabangan mo, pero hindi mo pwedeng i-credit sa akin yun dahil ikaw ang trumabaho nun. Diba? Isipin mo, lalo na kabataan ka, layo dapat na mararating mo sa buhay eh. Kung tumatrabaho ka nga lang at kung dumidikit ka sa mga tamang tao, you stick to the right people, dikit ka sa mga tamang tao, huwag kang didikit sa mga masasamang kasama. Kasi yun ang sabi ni Pablo sa Biblia, ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Diba? Choose your friends, diba? Choose your battles wisely, choose the people which are around you. Sa mga matitibay na payo, natatatag ang mga bansa. Sa mga mabubuhay na payo, nawawasak ang mga kaharian. Pili ka ng mga tao na makakapagpayo sa iyo ng matino at magkakaroon ka ng perspective na maayos-ayos sa buhay. Hindi yung tangina mga natututo joints kayo dyan, di ba? Tapos tangina, alam mo yun, yung iba, puta, tuwad-tuwad, kalug-kalug ng suso. Sinasayang yung oras nyo sa mga ganung bagay. Magpakatalino kayo kabataan, magpakalayo kayo ng mararating sa buhay. Tamo, in later years of your life, you will thank yourself. Hindi mo na pwedeng i-credit kahit kanino yun. 30 anyos, 40 anyos ka, successful ka sa buhay. Hindi mo na makikredit kahit kanino eksakto yun, na specific na mga tao. Bakit? Masyado na marami yung mga tao, yung mga dinikitan mong matatalino at magagaling sa buhay. Diba? Ikaw na mismo ang trumabaho nun sa sarili mo because of your mindset na hindi ka nang hina at dumikit ka sa mga matitibay na mga klase ng tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Fish Pape Brad, pabor ka ba sa federalism? Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Kahit ano pang klase ng gobyerno ang meron ka dyan na naka-install, kapag kayo mga politiko mo, puro corrupt, wala pa rin kwenta yan. Tignan mo, sa China nga, komunismo na eh. Gusto ba nila yung bansa nila? Mismong mga tao nga nila, naglalayasan sa kanila eh. Di ba? Partida, komunismo na yan ha. Di ba? Ang ganda-ganda kaya sa papel ng komunismo kapag binasa mo. Yun nga lang, nagkakaproblema sa actual. Brother, ingat, dahan-dahan sa... Ganun po. Nagkakaproblema sa actual. Laging nagkakaproblema sa actual. Yan yung isa sa mga bagay na maganda sa papel eh. Ang pangit pag actual na eh. Pag kinikwento, ang ganda ng tulog. Tangina, pare-parehas tayo. Isang enterprise lang. Blah blah, etc. Commonwealth. Diba? Ganun na dating eh, diba? Tapos makikita mo doon ang putang ina. Okay, kaya pala Commonwealth. Sila lang may common. Sila lang may wealth, tayo puro common na tao. Alam mo, lahat ng klase ng gobyerno maganda sa papel. Nagkakatalo yan, sino mamumuno sa'yo? Yun, nasagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Abay Ray. Good evening po, brother. Watching from Cebu. Ano pong mas importante? Ano yung sinabi mo or paano mo sinabi? Salamat po. Parehas. Hindi ko alam bakit pinag-iiwalay nyo pa yung mga ganong konsepto eh. Matuto kayo Pilipinas, turuan ko kayo ha. Ito isa sa mga pinakamalalaking bagay na matututunan nyo sa akin tungkol nyo sa bagay na pinag-iiwalay nyo dalawang konsepto. Type yes kung nakikinig ka. Akin muna, pakinig nyo ngayon, malaking pakinabang nito sa inyo. Mapapakinabangan mo to hanggang mamatay ka. Type yes kung nakikinig ka.
Okay. Ay, may nag-yes na dito. Good. Okay, tignan ko muna sa Facebook. Sa TikTok pa. Ah. Yun. Rhea Domingo, nakikita ko. Ayan. Ayan, ang ganito. Turo ko kaya Pilipinas, ha. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo para isipin pa kung ano pinagkaiba ng dalawang bagay o ano mas okay kesa dun sa dalawang bagay na parehas naman tama. Ba? Turuan ko kayo Pilipinas, matuto kayo, learn from me. Kaysa paghiwalayin nyo, pagsamahin nyo. 2 heads are better than 1. Dalawa ay maigi kaysa isa. Sabi ni Solomon yun, dalawa ay maigi kaysa isa. Kaysa paghiwalayin mo pa yung dalawang tama namang konsepto at hindi naman magkakontra, pagsamahin mo na lang, tignan mo, ultimate ka. Diploma o diskarte. O di pagsamahin mo na lang, puta ka, may diploma ka na, may diskarte ka pa. Diba? Ultimate ka ngayon. Ano mas importante dyan sa dalawa? Parehas, pagsamahin mo na lang. Gano'n na lang. Kung mo na pahirapan yung sarili mong pinaghihiwalay mo pa, bakit? You will not be put on in a crossroad na kailangan mo mamili dyan sa dalawa. Sa mas madalas na pagkakataon, ultimate ka kapag yung parehas ang ina-apply mo sa buhay mo. Uulitin ko, you will not be put in a crossroad na kailangan mo mamili dyan sa dalawa. Sa mas madalas na pagkakataon, ang buhay, ibibigay sa'yo, yung parehas na pagkakataon, pwede mong i-apply yung parehas na sinasabi mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Galing kay Rayster Oy, Guevara. good evening everybody. Ang dami nila. Ay, May dumating isang van. wait lang po. Bababa lang ako. Sige, Daming tao ikaw eh. muna sumikwat doon. Ako? Oh, sige. Ayan po. Ako muna rito. Sige. Ako na muna. Ano to? Ba't may ganito? Hindi. Facebook mo to? Facebook, tapos. Okay Ayos to entertain mo na muna, Gil. Hanggang sa ano? Okay. Project 1 ng Balete Chester, naligaw pa ako sa mahabang parang binangonan. Magkaiba pala yun sa Angono pa pala. Pagdating ko Angono tayo. dyan, napaaga ako, 9:30 p.m. to 10:10. Galing po akong Laguna. Siya yung Pabalik kanina. na ako. Pabalik na daw siya dyan. Pabalik ka rito. O, sige, antayin kita rito. Bilisan mo. Antayin kita, bilisan mo. Wala daw rice. Ha? Isang order na lang kami. Order, sige, go. Doon tayo. Kuha doon. Kuha sa kapitbahay. Balik ng order na lang yan dyan, na kanin. Okay, sige. Umuha doon. Sumikot ka na ng kanin. Ako na mag-serve? Ha? Ako na mag-serve? Si brother na. Ikaw taga-basa. Okay. Sabi mo, sisikwatin ko muna sila eh. Hindi, ito. Okay. Hindi, ibig ko sabihin, i-ano mo na muna, i-entertain, mabilis lang. Tapos, na-entertain naman ni brother mo. Okay, wait lang pa. Move ko lang po. May papa-verify na naman si TikTok eh. Sige. Nagkamali tuloy. Hindi, okay lang. Kami bahala. Diskarte kami. May kapitbahay naman tayo, may kanin dyan. Eh. Yes po. Galing ko po kayo saan? Kainta. Kainta. Oo. Sikat na ano doon. Nakaraan, pumunta kami Galing kami dito eh, 9 p.m. 9 p.m. Susunod na linggo, mas maaga-agamin na kami ng konti. Hindi ko na mga bandang alas 9:30. Wala pa. Hindi, mga bandang alas 6 siguro, alas 5. Alas 5, alas 6. Mas maaga-agamin na kami next week. Paano mo nga? Dami nilo. Kaya isang van. Di ba lagi mo sa pinapanood? Sige, next question go. Tanong po ni Al. Shoutout mo na kayo rito, dali. Naka-live ako, dali. Mahihain sila. Sige, okay lang. Kaya ano, ilan? Kanina sir, ang tanong po ni Al, kailan daw huling tumulo ang luha mo? Yung isa, di ba, hindi kumakain ng bawang? Kanina lang. Hindi ako masyadong hindi ako masyadong katulad niyan sa tungkol sa May bawang yung rice mo. hindi ako masyadong nagpipigil ng luha. Ang dahilan kasi sa mas madalas sa pagkakataon. Yan ang kulang sa mga lalaki. Pakita nyo kasi paminsan-minsan yung emotions ninyo na hindi naman masama yung emotions. Kung hindi naman magiging kahinaan sa'yo, pakita mo lang. Kasi alam mo yun ang kulang sa mga tao eh. Kaya mapansin ninyo, hindi naman na siguro bago sa inyo, diba? Hindi na bago sa inyo yung konsepto na mga tao ngayon. Huwag mo kasing brum-brumin, brother. Alam mo na nga wala nang gas eh, binobrum-brum mo pa. Then naubos ngayon yung gas. Mag-aasos kasi sa yung bulok na motor kasi yung gamit niya. Mag-aasos sa gas yung bulok na motor 2 balikan lang sa palengke. Hindi ko nga alam bakit ang luho sa gas nung ng scooter na yun. 110cc lang naman yun. Kala mo kabilis, ano? Oo, yun. Hindi ko alam kung hindi nyo napapansin Pilipinas Going back to sa pinag-uusapan natin. Hindi ko alam kung hindi nyo napapansin. Pero ang mundo ngayon, punong-puno na ng mga peken tao. Bawang yung lahat yan. Lahat na lang nagpapanggap.
Ako mas prefer ko na lang yung authenticity. Wala akong piniplease na tao na kahit na sino. Magalit kayo sa akin, matuwa kayo sa akin. I'm perfectly myself. Ako lang talaga to. As in, relax. Ako lang to. Kalma. Ako lang to. Ako lang si Chester. Yung ordinaryong basurero ninyo. Yung tindero na sa kanto. Sige, next question. Tendero sa kanto pero meron. Then, tangin mo, manahimik ka na naman. Ayan, tanong naman po ito ni Doomsday B. If ever mag-file ng COC si Chai Chester as senator, Malabo yun. Ano po kaya ang Hindi, kanyang malabo plataforma? Bakit paano niya ito gagawin? Papaputol ko titi ng mga irresponsableng lalaki. Obviously, hindi naman na-aprobahan yun. At saka firing squad ko yung mga treason sa kabansa natin. Sabi mo, masyado na may ikang brutal, babalik mo pala death penalty, Chester. Bawa mo lamang. Tangina mo, hindi mananatili tayong Pilipinas kung hindi natin, di ba, didispatcha yung mga taong nagbebenta sa atin sa China. Diba? Tangina, saya-saya ng Pilipinas eh. Isipin mo yung konsepto na binenta na tayo ng mga politiko natin sa ibang bansa. O tapos ngayon, ano ngayon? Hindi mo babalik death penalty? Puta. Maniwala ka sa akin, pag hindi ninyo inayo yung mga politiko natin pag pinapatuloy nyong binenta yung bansa natin, na parte-parte ng Pilipinas, binibenta nyo na sa ibang lahi, tangina, susunod nyo, wala na tayong Pilipinas. Wala na tayong sariling atin. Yun ang sagot ko sa inyo. Hindi nyo ako gugustuhin iboto, brutal akong tao. Hindi nyo ako gugustuhin boto. Tangina, maniwala ka sa akin. Maraming lalaki yung lalakad sa kalsada na putol ang titi. Irresponsableng tatay ka. Tangina, lalaglag talaga kita, maniwala ka sa akin. Gagawa ko ng mga batas na mas matibay yung pangil para sa mga putang inang irresponsableng tatay. Nabiktima ako ng ganun eh. Nabiktima, brother, good evening. Ang ganda na suot mo, tang na panalo Ayos Pogi, brother Ito po, tanong naman po ito, di pala tanong, nag-send ng 10 stars si Mark Medina at nagsabi, stars ka muna boss habang busy, haha. Salamat. Sige, go. Next question. Ito po, tanong po ni Sep Andre Michael Arcilla. Brother Chi, ano pong masasabi mo at ito po pwedeng gawin kung dalawa po ang work dito sa Pinas at magkaiba po ang kumpanya? Pwede kaya yun at okay lang po ba yun? Hindi naman po magka-conflict sa schedule. Ulit. Ano pong masasabi po at anong pwedeng gawin kung dalawa po ang work mo dito sa Pinas at magkaiba po ang kumpanya? Pwede kaya yun or okay lang po ba yun? Hindi naman po kasi nagko-conflict sa schedule. Basta hindi ka mahuhuli at saka hindi mo sinisira ang sarili mo. Diba? Basta hindi mo sinisira ang sarili mo. Sabihin naman, diba, hindi ba ikaw moonlighting yun? Kasi may batas kasi na ganun eh. Bawal magtrabaho ng dalawang trabaho sabay. 8 oras lang daw dapat. Yan. Labas doon, overtime na. Ando na tayo. Pero nakikita nyo naman siguro yung hirap ng buhay ngayon, diba? Puta, nakita nyo naman kung magkano lang ang minimum, tapos gasino lang yung kayang bilhin ng minimum, diba? So may mga tao ngayon nagsusunipag ng extra. Sa akin okay yun. Hindi ako nakakita ng conflict doon as long as hindi ka magkakaproblema sa employer mo, huwag ka lang papahuli. Kasi baka mamaya, puta, conflict of interest pala yun, na parehas palang, diba? Parehas palang industriya yung pinagtatrabaho mo, tapos magkakompetensya pa. Tanginang nyo. Ang taba ng utak mo, boss, bigay ko sa yung information ng kabilang kumpanya. Bayaran mo ako extra. Tangina, tapos punta ka sa kabila. Boss, bigay ko sa yung information ng kabila. Bayaran mo extra. Tangina mo, gago ka. Maniwala ka, ayariin ka na magkabilang kumpanya na yun. As long as hindi nagko-conflict. Kaya sabihin mo, illegal ba yun? Oo. Pero ano naman ang gagawin natin? Hindi naman lahat ng bagay na legal tama eh. Diba? Hindi lahat ng bagay na legal tama. At hindi rin naman lahat ng bagay na illegal mali. Kung halimbawa, katulad nun, magtatrabaho ka at marangal naman yung hanap buhay mo, dalawa yung hanap buhay mo, I don't think there's anything wrong with that. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito, nawala na yung tanong. AU. Boss, anong masasabi mo sa mga aral ni Brother Eli Soriano? Ayoko kasing hindi ako makakapag-komento dyan sa isang piraso na yan. Kasi, pag sinabi kong okay yung mga aral niya, ay ano kaya sasabihin ninyo? Ay hindi, umanib na lang tayo dun kasi okay daw sabi ni Chester. Tanginong niya, mali. Diba? Merong mga sablay si Brother Eli, palagay ko. You may find it interesting. May mga sablay siya. Palagay ko, isa sa mga sablay na aral niya, yung naalala ko yung dati, na ang sabi niya, sana yan, kung di ako nagkakamali, Araneta Coliseum niya yata sinabi yun, o dun sa isa sa, Cometa Astrodome. Ang sabi niya, wag na kayo ikang, parang ang dating, wag na kayo masyadong mag-aral ng gusto, ganun, pabalik na si Kristo, parang ganun sinasabi niya.
O parang, alam mo yun, hindi naman sobrang bla-bla, etc. Tapos, syempre, obviously, dahil hindi niya pinromote yung pag-aaral dito sa Sanlibutan at ang pinopromote niya lang, pag-aaral lang sa kabilang buhay, syempre, for obvious reason, yun ngayon na nangyari. Ang nangyari, yung ibang mga members sa sana, makakatapos ng pag-aaral, nagkaroon ng conflict sa mga finances nila at sa mga personal na mga buhay nila. Kung totoo man yung religion na pinapangaral niya, then yung mga tao na yun, they're probably going to heaven. Pero, tangina, nagkaroon ng ilang mga mahihirap na buhay dito sa Pilipinas dahil sinabi niyang parang mag-invest na lang sa kabilang buhay at huwag na rito sa mundo na to. Pero kung ako naman, pagsabayin nyo na. Diba? Ano naman ang masama kung doktor ka rito sa Pilipinas tapos aakit ka pa sa langit dahil alam mo yung mga batas ng Diyos, diba? Ayun. Yun ang masasabi ko tungkol sa aral niya. Generally, syempre, ayon sa Biblia. Kasi, Meron pa po. meron pa. Umabot pa kayo. Ayun. Okay, Umabot umabot pa pa. kayo. You're just in time. Okay, parada muna kayo dyan. So, yun. Generally, I will say, okay naman. Kasi, kumbaga, parang katulad na Iglesia ni Cristo, binabasa nila sa Biblia, diba? Tapos, alam mo yung mahihirapan kang hanapan ng butas, yung mga inaaral ni Eli, ang dahilan kasi may talata may pruweba siya diba? May hirapan ka hanapan ng butas, much like parang katulad ng Iglesia ni Cristo, may hirapan ka rin hanapan ng butas kasi may talata sila sa lahat ng bagay na sinasabi nila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Heino. Boss, anong masasabi mo sa mga batang spoiled ng mga magulang tapos pag i-correct mo sila pa ang nagagalit? May diferensya dyan yung magulang. May diferensya dyan yung magulang. Obvious naman diba? I-spoil yung bata, tapos pag i-correct mo, nagagalit. Dapat ang mindset ng bata, pag kino-correct sila, nagpapasalamat. Kasi ako, ganun ang mindset sa akin ni Uncle John, pagka kami nagsalita ng hindi maganda tungkol sa'yo sa talikuran, obviously, hindi sumasayo yung tao na yan. Pero pag may nagsalita sa'yo ng hindi maganda sa harapan at ang intensyon niyang tao na yan, mabuti, dapat magpasalamat ka. Naalala ko yun. Kaya tignan nyo, kung hindi nyo napapansin. Ha? Kailangan ng sabaw. Kukang sabaw? Wala Sige, ng sabaw. Sige, Kanin daw, sir. Patagdagan daw, sir. Kulang pa. Sige, kukuha tayo ng kanin. Kukuha tayo additional rice. 1 hour ka na rin naman yan. Oo. Sino pang Ilan wala yun? ka dyan? 5 pa yung isa. Anim Okay. yung nandyan. 6 ngayon nandyan. Tapos 8 to. 7 kulang. 7. Okay, marami-rami. Okay, sige. Ito, 10 dito. Para bali 7. Kumuha ka na ng 10. Ito pa. 10 kanin mo na. 10 kanin mo na. Tapos, balik mo muna dito yung kanin, tsaka kumuha ng sabaw. Sige. Para meron na munang kanin, tapos inaantay na lang yung sabaw. Tapos bilisan mo lang, brother. Meron pa ba sabaw doon? Bilisan mo lang, brother, ha? Baka umuwi ka pa sa inyo. Magyosi-yosi ka ba dyan? Bala ka. Sige, go. Next question. Ayan po. Ayan, di mo pa tapos sagutin yan. Ano ba yun? Yung mga batang spoiled ng magulang, tapos pag kinorek mo sila pa yung nagagalit. Wala ka naman magagawa doon, pababayaan mo lang sila. Kasi after all, at the end of the day, sila naman yung kakain ng sarili ng kalokohan Diba? Galing sa mga magulang nila yung kalokohan na yan Hindi sila tinuruan na tumanggap ng constructive criticism Kung di nyo napapansin Pilipinas, ako umaamin naman ako pagkamali ako Diba? Lalo na pag kinall out ako ng mga tao tungkol sa pagkakamali ko. Merong isang pagkakataon na ganun, naalala ko, hindi ko makakalimutan yun. Yung ang tawag pala doon, hindi ko naman alam na ganun pala double dipping. Isa pa. Di, yung tinidor, di sinubo ko, diba? Tapos dinutdut ko ulit, bawal pala yun, hindi ko alam. So ngayon, nung kinall out ako ng mga tao, wala akong ngayong magawa, kundi pinakulong ko ulit yung yung taba. Na-overcook pa nga Apa, sinigang na baka. Sinigang na baka. 120 lang isang order. Saan nakakanin doon? 4 pa. Okay, sige. Meron na. 4 na order daw. Isa pa. So yun, ako, kumbaga, mas prefer ko kasi kung halimbawa ako magkakaanak, tuturo ko na tumanggap kayo ng pagkakamali. Isa yung tuturo ko. Pag mali kayo, tanggapin niya mali kayo. Bakit? Kasi that's where progress happens. Diba? Una yun that's where progress happens. That's where progress happens. Tapos, the only way for you to be able to resolve, the first step in resolving any problem is accepting that there is a problem. Kailangan mo munang matanggap na may problema bago mo masimulang resolbahin yung problema. Yun ang first step tanggapin mo munang may problema. Bakit? Kasi pag hindi mo matanggap, yun ang isa sa mga diferensya ng mga tao lalo na sa generation ngayon. Pag hindi nila matanggap na may problema, hindi mo kaya resolbahin yung problema. So ngayon, ano nangyayari ngayon? People are just running around, they have internal problems, sometimes external. Tapos, pag may kumorek sa kanila, nagagalit pa sila. At lalala pa yan sa panahon ngayon. Masyadong maraming magulang yung tuyo ang utak ngayon na hindi nagtuturo sa anak nila. Natuyo din ang utak kasi binibigyan lang nila ng cellphone tapos yung cellphone lang maghapon. Yun ang sabi ko ron. Sabihin ako.
Ha? Okay. Sige, next question. Sige pa. Tanong naman po ito ni Fahad DB. Idol, ano sa tingin mo ang mas maayos sa government system, democracy o Sharia law? May konti akong alam tungkol sa Sharia law. Pero hindi naman na importante. Kasi ganito eh. Pag sinagot ko yung tanong na yan, I will be risking offending, I will say, either a quarter of the population or the third of the population. Diba? So I will abstain in answering that question kasi self-incriminating yan. Ilalaglag ko sarili ko pag sinagot ko yan. Diba? Trick question yan eh. Obvious naman na trick question eh. Diba? Pero alam ko naman na honest question yan eh. Pero naiintindihan ko rin yung implication na pag sinabi kong Sharia law ang mas maganda, it's as if para bang hindi maganda yung batas natin ngayon. Tapos, pag sinabi ko naman na mas maganda yung batas natin ngayon sa Pilipinas versus yung Sharia law, it's as if para namang nilaglag ko naman ang Islam. Ngayon, eto na lang ang sasabihin ko. Eto, magkabilang panig. Sigurado ako, imposibleng hindi. Merong mga parte ng Sharia law mas maganda kaysa sa batas natin ngayon. At may mga parte naman ng batas natin ngayon dito sa Pilipinas na mas maganda kaysa sa Sharia law. And I think they complement each other. Yun ang sagot ko ron. They complement each other. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na nai-enjoy ko sa buhay, yung celebrating differences. Isa sa mga pinaka nai-enjoy ko yun sa buhay. Masaya ako na pag ako ang nagluluto ng itlog, may mga tao na ang gusto sunny side up, may mga tao na ang gusto scrambled, may mga tao naman ang gusto malasado yung itlog na sunny side up, may mga iba naman na ang gusto luto-luto. Diba? Maligaya ako na meron tayong ganong differences. And I think there's nothing wrong with that. Isa sa mga bagay na nai-enjoy ko yun. At isa rin sa mga bagay na nai-enjoy ko, yung masarap na sinigang na pag pumunta kayo dito, matitikman niyo. Smooth na. Ano yun? Ano to? Variation dun sa mga pinaka-common na halos lahat ng kanto, either ang binibenta either pares o lugaw. Yan ang pinaka-common, pares o lugaw. So ito, variation. Meron tayo ngayon sinigang sa tabi ng kalsada na nakalagay din sa mukhang itsurang mukhang paresan. Variation. Sige, next question. Tanong naman po ito, ay di siya tanong, pero sabi ni Tongkoy Bellino ACA6, from start to finish, hindi man lang nabasa yung tanong ko. Ayan, nabasa na. Ano ba yung tanong? Ewan ko sa kanya. Ayun lang, hindi nilagay. Hindi nilagay yung tanong. Nabasa tuloy yung komento mo. Sige, next question. Pag hindi nabasa yung tanong nyo, huwag kayong magdamdam. Nakita nyo naman, ang dami nagtatanong di ba? Hindi naman niya pinipili yung tanong ninyo eh. Well, actually, pinipili niya kasi ang pinipili niya ron, yung tanong talaga, hindi yung shoutout. Yes. Kasi mas malaki pakinabang sa tanong kaysa sa shoutout eh. Sige, next question. Tanong po ito ni Tree Range Rio. Ano pong advice sa mga katulad kong maagang nagkaanak at the age of 20? Ay, panindigan nyo, di ba? Hindi naman kasi magiging istorbo yan, mas magiging mahirap lang ng konti ang buhay ninyo. Mahirap ng konti. Pero hindi ang ibig sabihin nun, titigil na ang buhay dahil lang nagkaanak ka ng age of 20. Pwede mo ang gamiting inspirasyon pa yan eh, di ba? Para mas makalayo ka pa sa buhay, may dahilan ka kung bakit ka nagsusumipag at nagsusumikap. Kasi kailangan mo talaga ng dahilan kung bakit ka nagsisikap, kung bakit ka nagsusumipag. Minsan nga, hindi sapat, alam mo, supposed to be dapat una, dahil, syempre, dahil sa Diyos, di ba? Pangalawa, dahil sa magulang, di ba? Supposed to be ganun dapat eh, dahil sa Diyos, dahil sa magulang. Pero kung hindi sapat yung dahil sa Diyos, dahil sa magulang, baka dahil sa anak, kaya ka magsumipag. Yan ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito galing kay Peace118. What challenges have you faced in your faith? Challenges ko sa faith? Yung, I will say, answering the questions, the critical questions that I have with my faith. Yan, isa. Kasi, syempre, for obvious reason, meron din naman kayong ganun eh. Diba? Hindi naman lahat ng tao komportable na lang sa religion nila na, lalo na kung regular ka umaten sa religion nyo. Magkakaroon ka ng mga tanong sa isip mo. Tapos yung mga tanong na yun, may mga pagkakataon, ang tagal bago masagot. May mga pagkakataon naman, ang tagal mo ng tanong pero wala pa rin sagot hanggang ngayon. Ano nangyari? Ano kailangan? Mabuksan. Ako na. Sige, asan na yun? Dali, magbubukas lang ako sandali ng kalag. Okay, so going back dun sa sinasabi ko.
Wala na pala sabaw eh. Si Justin. Ito na po. Meron ka na? Nakuha? Kukuha pa lang? Kukuha pa lang. Okay. Bilisan mo, brother, ha? Kailangan kita rito. Kailangan 5 minutes, nakabalik ka na. One way pa lang yun eh. Okay, so going back. Isa sa mga pinakamalaking struggles ko pagdating sa sarili kong pananampalataya, yung masagot yung mga tanong. Kasi, sobrang konti lang kasi ng mga religious organization sa mundo na nagpapatanong eh. Sa Pilipinas, parang, lalo na yung mga may programa talaga na nagpapatanong ha. Na meron kang access para matalong talaga sila. Nang hindi umaanib sa kanila, parang konti lang eh. Hindi masyado marami eh. Lalo yung mga sensible sumagot na nasa TV, konti lang eh. Parang Eli Soriano, tapos sila Kabularan, Kapol, Kano, Yusagya, San Cristo, Tamandaan. So, ang meron dyan, mga nagpapatanong, Eli Soriano, ang dating daan, ang tamang daan, Kanin na lang. hindi pa ako nakakita ng ibang programa bukod dun sa dalawa sa ngayon sa under ng Kristyanismo eh. Hindi ko alam kung si Ed Lapis sumasagot pa sa mga tanong o nangangaral lang siya, pero nakikinig din ako kay Ed Lapis eh. Parang yun lang yata eh sa Kristyanismo. Iniisip ko kung meron pa bang iba pa eh, yung talagang actual na matatanong mo talaga. Sa Islam naman, Zakir Naik. Ang problema naman kasi sa Islam, si Zakir Naik naman nasa ibang bansa. Wala sa Pilipinas. So, ang hirap tuloy ng access kung paano matanong si Zakir Naik. Pero meron namang mga, in fairness naman sa Muslim, may mga iba na parang vlogger na mga maliliit na mga vlogger ng Islam na sumasagot sa tanong ng mga tao. Merong mga maliliit na vlogger dito sa Pilipinas. Pero hindi yung actual na programa talaga sa TV na parang katulad ng Tamang Daan at saka Dating Daan. Yun ang isa sa mga problema ko sa sarili kong pananampalataya. Yung ang dami kong tanong sa isip ko na ako mismo nahihirapang sumagot. Kasi tingnan mo, kung di nyo napapansin Pilipinas kung obvious naman siguro, diba? Halataan nyo naman sa akin eh. I have spent so much time thinking about things that are beyond this life. Dumating lang sa punto na natatanong nyo na ako tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan kong personal. Na mga bagay na meron naman akong pruweba. Pero basic principles lang. Basic matters lang. Basic principle, basic matters lang. Ngayon, yung mga mas malalalim na parte pa, meron akong ilang mga nasasagot. Just tsaka ko rin na paghahanap ng totoo. Pero generally, pag ako kasi ang nagtatanong, yun nga eh, pag kayo nagtanong sa akin, nasasagot ko yung tanong nyo kasi nauna ko nang tinanong sa sarili ko yun. Pero pag ako na yung nagtatanong sa sarili ko tungkol sa mga bagay na hindi ko naiintindihan, minsan wala akong makikitang sagot eh. Ano nangyari? Ba't nawala na naman? Binuksan ko na, may gas tuloy yung paligid. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ito ni Shaw Rivera, boss, anong pananaw mo sa cannabis? Kung medicinal purpose, I will go for it. Kasi kailangan mo ring i-consider na ginawa ng Diyos yan eh. Ngayon, hindi naman, 'di ba? Merong mga studies na sinasabi na talagang nakakagamot yan. At meron ng mga bansa na talagang nagli-legalize ng cannabis. Kasi nga nakakagamot nga. 'Di ba? Pero yung recreational purpose, o yung parang paglalaro lang at parang alam mo 'yun, gagawin mong parang bisyo yan. Eh syempre, for obvious reason, kailangan pagdebatihan 'yan, 'di ba? Pagdebatihan, hindi agad-agad ipagbawal. Bakit? Kasi you have to consider the point of view na merong mga bansa na okay na yan eh. So kailangan palagay ko pagdebatihan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong naman po ito, hindi ko maintindihan ng pangalan. Boss, anong masasabi mo sa pagtakbo ni Trillanes na mayor ng Caloocan? Yung normal naman yun. Wala namang bago ron eh. Yung mga dati ng politiko, brother, masusunog yan. Yaman na muna. Okay. Yung mga dating politiko, tumatakbo uli. Sila Bato de la Rosa, di ba? Sila, paano sabi mo, Lito Lapid kanina? Hindi si Lito Lapid. Saan yun eh? Basta yung action star. Si yun?
Philip Salvador. Philip Salvador. Magkahawig kasi sila, si Lito Dapit at saka si Philip eh. O baka napapagbaliktad lang natin kasi pareha silang action star sa paningin natin. Ewan ko. Ako rin, napapagbaliktad ko din yung dalawa na yun eh. Si Lito Lapid at saka si Philip Salvador. So yun ang sagot ko ron. Wala namang bago. Yung mga dating politiko, sila pa rin yung tumatakbo. Kaya nga sabi ko, request ko sa inyo Pilipinas, sana kung palagay nyo qualified kayo, sana kayo naman yung tumakbo sa politika. Di ba kayo nagsasawa sa dynasty? Sila din, anak-anak din nila, pamilya din nila, asa-asawa rin nila. Tapos balik na naman uli sa kanila. Na parang katulad ng mga Eusebio sa Pasig, kung hindi pa tumakbo si Vico Soto, hindi pa mabibreak yun eh. 30 years mahigit. Grabe naman yun, nasa pamilya lang talaga nila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Macy Alarcon. Boss, anong gagawin mo kung nagsisiraan yung mga tao? Example, inakusahan si Gail na kabit ng katrabaho niya. Hindi ko i-entertainin yun eh. Unang-una, kung ano man yung labas ng trabaho, personal na buhay nila yun eh. Ano naman? Diretso, kung halimbawa ako employer, basta hindi nakaka-istorbo sa trabaho, wala akong pakialam dun. Yun ang punto ron. Basta hindi nakaka-istorbo sa trabaho, wala akong pakialam dun. Bakit? Kasi conflict of interest yan eh. Paano ko conflict of interest? Pinakikialaman mo na personal na buhay ng tao eh. Diba? So ako, hindi ako makikialam dun. Pero kung nakaka-istorbo na sa trabaho, dun tayo ngayon magtuos. Yun ang sagot ko ron. Tingnan mo, yung katulad lang nung nakaraan, diba? May natanggal dito kasi ginawa yung nandito din sa paligid eh. Pero hindi ko naman empleyado yun. Yun, natanggal siya. Tinanggal niya yung sarili niya. Siya rin ang gumawa na ikakatanggal niya. Bakit? Hindi na pumapasok sa trabaho eh. Tapos lagi na lang late, lagi na lang absent, laging late, laging absent. Ano mo, kahit sinong employer, tatanggalin ka talaga pagka ganyan. Para palitan ka na mas matino kaysa sa'yo. Dahil lang nagjowa ka, ayaw mo na pumasok na matino. Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni John Benedict Palma na nag-send ng 10 stars. Anong sir comment mo sa Success Blueprint course ni MJ Lopez? Alam mo, hindi ko alam kung ano laman ng Success Blueprint na yun eh. Pero ako talaga nagtataka eh. Kasi tignan mo, ako naman coming from the perspective na nasa labas ako ng Success Blueprint at nagmamasid lang ako at ordinaryong taong bayan lang ako eh. Diba? Hindi nagtutugma sa isip ko yung Success Blueprint na yan eh. Bakit hindi nagtutugma? Ang sabi ni MJ Lopez dun sa interview niya kay Franklin Miano, yung pang tuition fee ng parents mo, ipang business mo na lang. Yun ang sabi niya eh. Eksakto yun, verbiage yun. Yung pang tuition fee ng parents mo, ipang business mo na lang. So ano, labas? Yung pang tuition fee pala, ipang business. Okay, sige. So, yung pang tuition fee pala, ipang business. Bakit nagtayo ng course? Akala ko ba pang business yung pang tuition? Ano kayo na nangyari? Ano ba ibig sabihin? Ano ba? Interesado ka ba sa pang tuition fee ng mga bata? Kaya dati, networking, ipapasok mo ngayon doon sa networking yung pan-tuition fee mo. Ngayon, ipang-i-enroll mo na ngayon doon sa course na ginawa niya. Wala talagang takas ngayon sa'yo yung pan-tuition fee ng mga bata, ano? Walang takas, ano? Ganun, ewan ko, ganun ako mag-isip eh. Nag-iisip ako, tanga na ba't ganun? Parang nagkukontrahan yata yung sinabi niya. Tapos nung tinatanong sa kanya sa live yun, hindi naman niya sinasagot. Sasabihin niya, sinagot ko na yan. Talaga ba? Narinig ko sa kanya sa live yun eh. So in case hindi nyo alam, dumadaan pa rin naman sa newsfeed ko yung live ni MJ eh. Tapos nakikita ko, tinanong sa kanya sa live yun, hindi niya sinasagot. Ang sabi niya, sinagot ko na yan. Tapos hate daw, hate. Anong hate? Hindi ka hate ng mga tao, tinatanong kanila kasi alam mo, hindi lang naman ako mag-isa nakapansin yan eh. Hindi naman tanga mga tao eh, hindi ako nag-iisa nakakapansin yan. May mga nakakapansin din yan bukod sa akin, katulad ng pagpo-promote mo ng sitaw, 'di ba? Napansin din ng mga tao yun eh. Tapos ngayon, 'di ba? I-disassociate mo na sarili mo sa sitaw, 'di ba? Tapos, alam mo, simple lang naman yan eh. Ang mga tao nakakapansin din eh. 'Di ba? Nakakahalata din eh. Katulad ko, much like myself, hindi ko alam kung ano laman ng Success Blueprint. Pero ito sigurado ko, ang sabi mo kasi nung nakaraan, yung pang tuition fee ng parents, ipang business. So ngayon, okay, so ganun pala ang direction. Ang direction pala ng pang tuition fee, ipang business. Bakit nagtayo kayo ngayon ng course, tapos papasok pa sa'yo yung tuition fee? Hindi ko talaga maintindihan yun. Pero alam mo, in fairness in fairness naman kay MJ Lopez, na-appreciate ko ngayon na hindi ko alam kung tinatarget niya pa rin mga estudyante Pero na-appreciate ko yung ngayon na parang ang target niya na yata mga networker din at the same time. Nakita ko yun eh. So ngayon ang target niya na mga networker din. So sabi, nasa network marketing ka ba? Kasi marami daw sa network marketing, tinitingala daw siya, gano'n. Tapos nagpapamento din daw sa kanya. So gumawa siya ng Success Blueprint, blah blah. Na gumawa daw siya ng parang Success Blueprint para dun sa mga networker na gustong matuto under him na hindi re-recruitin. Yun ang sabi niya, hindi daw re-recruitin yung mga
yung mga pumapasok dun sa success blueprint niya. So, sabi ko, mas okay naman na market yun. Ay, sige lang po. Teka. Ayan na. Magkakato ko muna yan. Isa lagi ka lang naman. Tapos siya nag-invite sa amin dito. Oh, craving satisfied ka na. Salamat po. Salamat po. Bayad na, hindi pa. Akala ko libre kasi. So yun, going back to sa pinag-uusapan natin, na-appreciate ko ngayon na hindi, alam mo yun, hindi, well, nabawasan na, hindi, let's put it this way. Ngayon, ang target ni MJ Lopez ngayon, target market niya ngayon, yung mga networker, which is okay. Kasi karamihan naman sa mga networker, 40 pesos sukle. Karamihan naman sa mga nasa network marketing mga legal age na eh. So, that's good. I think that's good na umusad na ngayon at hindi mga estudyante ang target ni MJ Lopez. Yun ang sagot ko ron. Hindi ako makakasagot sa inyo ng diretso doon sa tungkol sa laman ng success blueprint. Hindi ko naman alam kung ano laman nun eh. Hindi ko alam kung ano laman nun. Pero ito sigurado ko sa inyo. Kumuha ka pa nun ng barya. Wala na akong barya. Kumuha ka pa ng barya doon. Nakakapagtaka na sinasabi nila at ang paraan nila ng pagmamarket dyan subok daw ikayang sistema na yan. Paanong subok? Nasubukan nyo na ba yan sa 1,000 tao? O sa 10,000 tao? O sa 100,000 tao? Hindi ko alam. Pero nakikita ko parang sinasabi nila na subok daw yung sistema. Ganon nila minamarket yan eh. Effective daw effective. Paano mo nalaman yung efficacy ng isang bagay na, di ba, kalilitaw-litaw lang? Tapos ang taong nagpo-promote nun, alam mo namang hindi naman din, alam mo yun, hindi ko alam kung nakatapos siya ng kolehiyo o hindi. Pero ang sigurado ko, wala siyang flying color sa sa eskwelahan. Tapos may parte pa nga na parang ang tunog tutol siya sa educational system eh. 'Di ba? Pero nagtataka ako ngayon parang ang dating, tutol pala siya sa educational system. Nagtayo siya ng sariling course. Sabi niya yung tuition fee, ipang business. Tapos ang sabi niya, yun daw ikang mga teacher, wala daw ikang business. Parang hindi nagtutugma. Ingat kayo salamat. Ingat kayo, thank you. Good night. So yun lang masasabi ko ron. Ako, general matters lang naman ako kasi hindi ko naman alam kung exacto details yan eh. Pero ito sigurado ko, hindi subok yan. Bakit? Hindi naman nila na-testing sa sobrang daming tao yan para sabihin nilang effective eh. Pero ganoon nila minamarket, para bang subok na subok. Garantisado. Ganoon nila minamarket eh. Tingnan nyo kung paano nila minamarket yan. Ako, doon ako nagbabase. Ang tunog sa akin, hype. Walang resulta, wala pang resulta, pero pinatutunog nila na parang legit na nasubukan na talaga ng mga tao at talagang gumagana. Ganoon nila minamarket eh. Ako, nagdududa ako doon kasi wala ka naman pinakitang studies eh. Diba? Na-effective talaga yan eh. Wala ka rin proof of concept. Ano proof of concept dun? Kasi ang alam ko, yung educational system, marami na nagawang doktor, marami nagawang abogado, marami nagawang piloto, marami nagawang engineer, at maraming iba't iba pang mga profesyon na nanggaling sa educational system natin ngayon sa Pilipinas. Iyon, ano proof of concept nun? Ako, ordinaryong taong nag-iisip lang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Okay, sige. Sabi ni Gail, stop na daw. Hindi, wala. Joke lang. Okay, last question. Go. Ayan. Tanong po ito. Ay, di siya last question. Magandang pang last question, pero gusto ko masagot mo nito. Okay, sige. Si GH Tome, may bala ka bang bumili ng Tangbay Cup, Idol? Wala. Hindi kasi ako mahilig sa sombrero eh. As much as nakikita niyong nakasombrero ko ngayon, ang dahilan nito kasi it just fits the outfit, diba? Pero hindi ako mahilig magsombrero eh. Personal. Hindi ako mahilig magsombrero. Hindi talaga. Seryoso, hindi talaga. So, sa mas madalas sa pagkakataon, may kita mo ako sa kalsada, wala, ito lang, ganito lang. Ganyan lang yung itsura ko, plain and simple. Minsan, nagsusombrero ako, ito, kasi it fits the outfit. So, nagbebenta kasi ako sa kalsada. Gets nyo yun? Kesa mag-hairnet ako na ang pangit no, mukha ka may cancer pag may hairnet ka. Ito yung sombrero ko na sinusuot ko para yung buko hindi pumupunta sa pagkain. Yun, because of sanitary reason kaya lang ako nagsusombrero. Pero, ingat. Pero, aesthetically, hindi ako masyadong mahilig mag-sombrero aesthetically. Maliban na lang siguro, mainit yung araw. Yun, magsusombrero ako. Pero bihira naman ako lumabas na mainit ang araw eh. Ngayon
pagka inuutusan lang ako ni Gail na bumili ng kung ano man sa labas. Ganun. Pagka namalengke sila, ganun. Tapos yung pinamalengke nila, kulang. Ngayon, kailangan tuloy may lumabas. Ako yung lumalabas. Galing eh. Galing ng sekretary ko. Hindi na lang kompletuhin. Di ba? Sige, next question. Eto sir, tanong po ito ni Bongbong Marcos. Seryoso ba yun? Hindi, pangalan na sa TikTok eh. Akala ko. Alam mo naman yan eh. Presidente talaga natin tatanong. Akala ko seryoso. Verified account mo. Takin mo, patay ka. Patay ka, guys. Sige. Tanong po ito ni Bongbong Marcos, kailan ka mananahimik, Chester? Uy! Presidente ng Pilipinas ang salita. Pinakamalabo sa bonong positive. Sige, go. Next one. Sabi niya, Boss Idol, anong masasabi mo sa mga boboto ngayong parating na eleksyon at ano pong masasabi mo sa mga kupal na tatakbo ngayong eleksyon? Ina, maganda yan. Pilipinas. I am now expressing my frustration. Matuto naman kayo. Ungkatin nyo naman yung plataforma ng mga iboboto nyo. Hindi dahil tangina sikat lang binoboto nyo. Dahil lang kilala nyo yung pangalan, binoboto nyo. Ano alam mo tungkol dyan sa kandidato na yan na binoto mo? Wala, pangalan lang. Bakit? Kasi yung pangalan putok sa social media. Putok sa mainstream media. Ano plataforma? Wala, sumayaw lang ng budots on national TV. Tangina, diba? Tangina. Ano nagawa? Hindi rin natin alam. Baka meron, baka wala. Pero hindi natin alam kung ano nagawa. Naboto. Ano nagawa? Hindi natin alam. Wala tayong malay. Bakit? Tangina, nung binoboto nyo kasi, nung mga panahon kumakampanya kasi, wala na rin naman na kayong alam sa plataforma eh. Diba? Wala kayong alam sa plataforma. Wala kayong alam kung anong klaseng batas ang isusulong niyan. Kung may maisusulong man. Diba? As in, talaga na, putang ina mo, wala tayong information tungkol sa kung sino yan. Bukod sa pangalan lang yung alam mo, at saka yung konting nagawa niya sa labas pa ng politika. Putang ina. Pilipinas, matuto ka naman. Pumuto ka naman ng mga batitinong kandidato. Paano mo malalamang matino? Ungkatin mo kasi yung putang inang plataforma. Ungkatin mo eh, diba? Ano ba gagawin yan? Pag siya nanalo, tanong mo muna sa kanya. Buti pa nga si Eli, dinig mo talaga kung ano gagawin niya eh. Tayo na yung mga ibang politiko, dahil lang putok na yung pangalan nila, okay na yun, hindi na natin sasabihin yung plataforma natin kasi alam naman na ng mga tao, kailangan lang makita yung mukha natin kasama ng perang pinamimigay natin sa kanila. Tangina. Diba? Yun ang problema eh. Yung mga putang ina naman kumakandidato. Tangina. Kita ko si Diwata kumakandidato. Ano alam niyan sa paggawa ng batas? Tignan mo ulitin ko lang ulit yung sinabi ko kahapon. Kung si Bato de la Rosa nga, PNP chief na nakakaalam ng batas, sigurado naman nakakaalam ng batas yung PNP chief kasi sila nag-i-enforce nun, diba? Pero siya mismo umaamin na hindi nga siya marunong gumawa ng batas nung bago lang siya. Siyempre later on, nagpaturo siya, marunong na siyang gumawa ng batas. Pero kung yung PNP chief nga umaamin na hindi siya marunong gumawa ng batas, tangina mo magpapares yan sa kanto. Ano malay niyan? Ano malay niyan sa paggawa ng batas? Tangina naman. Putang ina naman eh. Kaya nga sabi ko nga, Pilipinas, tangina niya eh. Alam mo kung ako gagawa ng batas, gagawa tayo ng batas para puta siguraduhin natin na yung mga kandidato kahit paano mas mataas naman yung minimum requirement para hindi kahit sino na lang pwedeng kumampanya. Kahit sino na lang pwedeng mag-file ng COC. Kasi tangina eh. Tangina eh. Isipin mo yung konsepto na mambabatas mo hindi nga sumusunod sa batas. Tangina, 'di ba? Nakita niyo naman yung nangyari nung una, 'di ba? Nung nagsisimula siya ng paresan niya. Hindi nga man lang siya kumuha ng barangay o police permitting. Ngayon nung kini-clearing siya, pakiramdam niya pinagkakaisaan siya. Bakit hindi pagkakaisaan? Malamang nasa kanya atensyon ng mga tao eh, 'di ba? Para tuloy ang nangyayari, nagiging parang huwaran pa siya na hindi, ganito, wag na lang tayong sumunod sa batas. Diba? Lumabag na lang tayo sa batas. Kaya tignan mo, dami nagayahan nga sa kanya, 'di ba? Sumunod kayo sa batas Pilipinas. Pero bukod doon, Pilipinas, pag ang isang kumakandidato, alam nyo namang hindi sumusunod sa batas, putang ina, wag nyo namang iboto. Kayo namang mga putang ina, wag naman kayo mag-file ng COC pag alam nyo hindi kayo deserving dahil lang nakilala kayo o lumaki naman ang ulo nyo masyado. Pakiramdam nyo, qualified na kayo sa politika. Ano malay nyan dyan? Diretsahan lang tayo, ano malay nyan dyan? O ngayon, sabihin, nami-personal ka. Hindi ako nami-personal. Bakit? Tangina mo, kung kandidatong politiko yun eh. So public figure na yan ngayon. Hindi na personal yan, public figure na yan ngayon. O yun ang masasabi ko tungkol doon. Pilipinas, tangina, bumuto ka naman ng matino.
Tangina, wag ka naman pumayag ng ganyan yung mga politiko mo. Alam mo, maiintindihan ko pa yung mga politikong kurap pero may nagagawa eh. Pero yung tangina, alam mo nang bobo yung putang inang kandidato mo. Isipin mo na lang kung lahat ng kandidato mo ganyan kabobo. Bahala ka sa buhay mo, Pilipinas, lumubog ka mag-isa. Nabuburat ako, putang ina talaga. Yun ang masasabi ko ron. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Nakakaburat, ano? Okay na, end mo na yung live.